Okay. So, special episode tarot gagamitin natin para masagot ito, di ba? Ano ba yung mga dahilan at o mga rasones sa buhay natin, no? Kung bakit kailangan nating magpakatotoo, kailangan nating mag-ingat, kailangan nating magpa-cleansing. Kasi, di ba, yung cleansing kasi, para din siyang nagsisimba ka. Di ba? Linggo-linggo nagsisimba tayo. Depende sa kung anong relihiyon mo. Nagsisimba ka para mabawasan ang kasalanan mo. Yun yun. Pero hindi mo alam na kailangan mo ding magpa-cleansing dahil kailangan mong tanggalin yung mga negative energy na nakablock sa aura mo sa lahat-lahat para pumasok yung blessings. So ngayon dito kukuha ako ng tatlo. Una, isolation. Ang dami mo talagang problema. Pangalawa, talagang problema, burden, Diyos ko, over-exhausted. Pangatlo, ayun, there is a good news coming in. So, ibig sabihin, ito, kakasabi ko sa inyo, di ba, kailangan yung magpa-cleansing, kailangan yung magpatanggal ng barang, kailangan yung magpatanggal ng sumpa, gayuma, at kamalasan sa buhay. Dahil yung unang dalawang baraha is the isolation and the burden card. Ito yung mga pakiramdam mo, trap ka, restricted ka, yung parang hands up lahat ng blessings sa'yo, na paralyze yung pera mo, andi dito ka sa punto na nape-pressure ka, hopeless, helpless, powerless, lahat ng less ando doon. At dito naman sa pangalawang card, ito yung overloaded ka sa responsibilities mo. Ito yung parang hindi ka na, burnout ka na, hindi mo na alam kung paano mo lutasin yung mga struggles mo sa buhay, bills mo sa buhay, na pakiramdam mo yung parang you're taken for granted ng panahon, na yung iba simple lang naman yung hinihiling, mahalin sila ng taong mahal nila, yung iba simple lang yung hinihiling, makapagtrabaho sila para matulungan pamilya nila, yung iba naman gusto lang gumaling sa sakit, yung iba naman gusto lang naman makipagkasundo sa mga taong matagal na nilang hindi nakakausap. Kasi, di ba laging sinasabi, it takes two to tango. So, papaano ka patatawarin ng isang tao kung ikaw mismo, wala kang intensyon na humingi ng tawad sa kanila, or ikaw mismo nakikipagplastikan lang. Di ba? Ito sinasabi ngayon, sa araw na ito, Sunday, kung gusto mong magbago ang buhay mo at magkaroon ka ng good news, gumawa ka ng fast decision ngayon. Nasa papasok na unang araw ng linggo, Lunes, magkakaroon ka ng napakagandang balita, pero kailangan mong gumawa ng aksyon. So, ibig sabihin, kung gusto mong magpa-reading ka ngayon, para malaman mo kung alin uunahin mo, finances mo, wealth mo, spirit side mo, or kasi hindi mo alam kaya ka minsan minamalas, hindi dahil sa may iba yung mahal mo. Minamalas ka dahil sa dala mong kamalasan or minana mong kamalasan. Yun na yun. Kaya damay, minsan kasi pag isinumpa yung magulang mo, lola mo, namamalasin sila sa buhay. Hanggang kung ilang henerasyon yun. Kasi minsan may sumpa na hanggat nag-i-exist ang lahi mo, lahat ganun ang mararanasan. May mga ganun. Lalo-lalo na noon, na agawan sila sa magkaroon sa pag-ibig, sa mahal na sa properties, sa minamana nila. Ando doon yun sa dating kapanahunan, the old-fashioned way. So ngayon, kung gusto mo magkaroon ng movement at progress ang buhay mo, ngayon pa lang mag-isip ka na, ipatanggal mo, ipa-cleansing mo, kung ano man yung nandoon sa buhay mo, ipatanggal mo. Mag-book ka ng reading para alam mo kung ano yung uunahin mo. And then, sa iba naman na natapos na silang magpa-reading, magpa-cleansing kayo. And then, kasi doon sa cleansing, makikita kung saan galing yung kamalasan sa love life, kamalasan sa negosyo, sa pag-aaral, kamalasan ng pamilya mo, at kung ano-ano pa. Minsan kasi hindi nyo naman alam kahit sasabihin nyo mabait kayo, di ba? Wala naman kayong kalaban, pero magtataka ka. Bakit minamalas at inaalat ka sa buhay? Kasi minsan, simpleng pagsisinungaling, isang napakabigat na energy sa buhay ng tao para harangan ang progress mo. Yun, di ba? Lahat ng tao kasi may choices sa buhay.
So, alam mo naman yung consequences kapag may pinili ka, may pinaglaban ka, alam mo kung anong mangyayari. So, kapag dumating yung punto na na-realize mo mali pala yung pinili mong desisyon at huli na yung pagkakataon para balikan mo at ayusin mo, yung gagawin mo na lang is gumawa ka ng paraan para matigil yung negativity na dala ng maling desisyon or maling choice mo sa buhay. And then, magpa-cleansing ka, you have to start all over again from scratch. At doon ka magsimula kasi tatahakin mo naman yung panibagong journey. So, ibig sabihin noon, kung ang usapin ay pag-ibig, no, depende kung ikaw yung nagkaroon ng pagkukulang or pagkakamali o yung kapares mo. Either sa inyong dalawa, kailangan mong magpa-cleansing dyan para malaman kung paano mo gagawin at lulutasin ang problema mo na sa susunod na buwan at mga taon, hindi mo na yan mararanasan. Kasi ang hirap mag-invest ng emotions, ang hirap mag-invest ng time, effort, and money sa taong mahal mo, and then ilang beses ka nang nagmahal, negative pa din. 'Di ba? So, yun na lang yung gawin mo para hindi ka ma-isolate, hindi ka ma-overburden, gumawa ka ng agarang aksyon para stop ang lahat ng kamalasan at paunti-unti, no, sa tulong ng ritual, magkakaroon ka ng progress sa buhay. Ito lang tandaan nyo, sa mga taong gusto magpa-ritual, bawal ang pagdududa, pag-aalinlangan, panghihinayang. Kasi pag yan, naramdaman mo during sa ritual, para siyang para kang nasa traffic ng EDSA. Hindi mo alam saan ka lulusot para makalabas ka sa traffic. Na minsan nabubuhol ka doon 1, 2, 3 hanggang 5 oras sa daan. Sa daan pa lang yan, 'di ba? So kung gusto mo magkaroon ng magandang balita sa buhay mo, gumawa ka ng action kasi hindi mo naman pwedeng sabihin bahala na si Diyos or bahala na si God sa buhay ko. Never, kasi balikan natin yung sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Paano ka kakawaan ng Diyos kung hindi ka naman gagawa ng isang a set of actions na makikita ng Diyos na gumagawa ka talaga ng paraan para masolve mo yung problema. Kaso kahit ano gawin mo, yung problema parang ayaw makiisa, 'di ba? Ayaw makisundo sa'yo. So dun mo nasasabihin na bago ka matulog, bago mo ipikit yung mata mo, ipagdasal mo sa Diyos, sabihin mo, ginawa ko na lahat sa nakalipas na 24 oras. Pero hindi ko nakuha na matapos or mabigyan ng tuldok ang problema. Sana bukas pagkagising ko, bigyan mo ko ng panibagong clue kung paano ko malutas ang problema. Bigyan mo ko ng sapat ng lakas ng loob, kung paano ko idaan or saan ko idadaan, no, yung paghanap ng solusyon. Kasi kapag ganun yung hinihiling mo, katulad nito, at kapag napanood mo yung video, ibig sabihin, isa sa dahilan na gustong malaman or gustong iparating sa inyo is idaan mo sa baraha, idaan mo sa ritual para malaman mo na yung problema mo ay hindi na natural. Kasi kapag natural yun, na kamalasan, pag nagkapera ka, makakabayad ka. Pero kapag hindi siya natapos lahat, hindi mo nabayaran, tapos dumating na yung bagong problema, hindi mo pa rin siya bayad. Ibig sabihin nun, nakikialam ang energy or spiritual na sitwasyon. So, kapag sinabi kong energy at spiritual, ibig sabihin may mga tao na humingi ng tulong sa mambabarang, makukulang, taga-sumpa, or yung mga gayuma para lang makapanghamak sila or makaganti sila sa inyo. Ganon yung sitwasyon na yun. So, kung isa kayo sa nakapanood nito, it's either you go with cleansing or magpabook kayo ng private reading at ritual. Depende ritual sa usaping pag-ibig, pera, negosyo, pag-aaral, or pagbili ng panibagong property, pagtayo ng kung ano-ano pa yung gagawin yung major decision sa buhay niyo. Okay? So, punto tayo sa male and female vibration right after this. Thank you!